killing. Saan ba ang killing? Ang killing field dito sa church. Dito may pinapatay. Wala doon sa sanlibutan, wala sa party, wala sa mga mall. Walang killing doon. Ang nandoon sa mall, binubuhay. Diba? Nire-revive doon sa mga sinihan, sa mga worldly affair. Binubuhay lalo ang old soul. Hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka pa ng matagal. Sige, manood ka. Sige, mag-enjoy ka sa things of the world. Sige, gumimik ka. Buhay yun. Pero ang carcass, yun ang church. Ando doon ang patayan. Slaughtering house yun. Pag dumalo ka sa church, yan, tinamaan na naman ako. Nakatay na naman ako. Iyon ang tama. Slaughtering house eh. Ang mga thoughts mo, ang mga temporal thoughts mo, ang mga hindi will of God na ginagawa mong tingin mo parang will of God eh. Pinapatay yun, inaalis yun. At ang iniiwan lang sa atin ay will of God. Yung turo lang ng Diyos ang pinananatili sa atin. Iyon ang carcass where the fresh meat is the word of the season. There the eagles will gather. But after it's rotten, then the vultures will swarm to it. See what I mean? When a kill's made, here comes the eagles. But after it lays there and rotten, then here comes the vultures. The eagle won't have nothing to do with it. Jesus said, where the carcass is, where the manna fell that night, the manna fall press. There the eagles will gather for it. That's the manna for the day. Pero ang vultures, ang ini-enjoy nila ay history. Ang ini-enjoy nila na mensahe, mga kapatid, ay mga obsolete na mga mensahe. Ang revival nila ay obsolete na mensahe. Pero ang revival ng bride ay present-day message para sa ating panahon. See the difference? If there is any person or individual na nasa truth na kayo at sasabihin, hindi yan ang truth. Ang truth ay ang yesterday. Don't believe that man or person. Vultures yun. Mahilig kumain ng pagkaing nabubulok na. Can you say amen? Yun ay previous. Di ba? Ano yun tinatawag na? Old cold shed baptism. When I was a Baptist preacher, I received the baptism of the Holy Ghost when I was in the old cold shed. See? Mag-claim ka ng mensahe na napag-iwanan na, hindi na karkas ang tawag doon. Ang tawag po doon ay bulok na. Pansinin mo mga kapatid, ang eagle, gusto niya yung mismo, siya ang papatay. Diba? Mismo, freshly killed meat. Pag napatay na yan, nakatay na yung meat, nakain niya na lahat ng gusto niya, iiwan niya na yan. Sino naman ang kakain doon pagkatapos niya kumain? Sa tingin nyo, mga vultures. Hyena. Alam mo, hyena hybrid. Vultures hybrid. Mahilig sila sa rotten goods. Sa mga rotten foods. Na hindi spiritual food in due season. Hindi naaakmang panahon o mensahe sa panahon. Kaya pagkain nila, revival sila ron. Di ba? Nagre-rejoice sila ron. Sasabihin, tignan mo, hindi nila nakita, may tira pa di ba? Tignan mo yung mga grupong yan. Hindi nila nakita, may tira pa. Tignan nga natin kung ano yung tira. May uod na yung nakita mo Diba? Rotten food na yun Yun, ganun lang kasimple yun mga kapatid. Hindi po ako umaatake ng sino mang tinatawag na personalidad ng tao. Ang pinapakita ko dito, mapalad tayo. Ang ating pinagpistang mensahe ay present day message. Diba? Nakita yun, mga kapatid ng Panginoon, ng propeta at ibinigay sa atin.
Kaya iyon ang mystery of His will. Makita mo kung ano ang tinatawag na sa mundo nga yung mga mahilig sa, yung mga passionista, sabihin niya sa'yo, ito ang in na pananamit. Pag hindi yan ang sinuot mo, hindi ka na in. Out na out ka na. Hindi ba? Tapos magdadala ng cellphone. Kami talaga, teki. In ang aming cellphone. Tingnan mo ang cellphone namin. Yung mga cellphone nyo, obsolete na yan. Sa mundo yun, di ba? May ganon. Sa spiritual side, may mga tao na in ngayon. Kayo yun. Kahit na out kayo sa mundo, sa message, in kayo. Dahil napapanahong mensahe ang pinagpipista natin dito. Nililibak ito ng mundo, pinagtatawanan ito ng so-called end time. Redemption is over daw. Tignan mo naman niya mga yan. Ayaw na nilang maligtas. Kaya redemption is over daw. Yun ang mangmang na katwiran. Redemption is over. Ako yun. Na-work out na ako. Can you say amen? Tapos na, nabayaran na, sealed in. Kayo, sealed out. Kaya redemption is over. Di ba? Pinagtawanan ng mensahe, changing of the soul, mercy seat, 7 seal sa atin, open, sa iba, close. Alam nyo ba yan? May mga end time na ang 7 seal close. Mamimit yan pag tumagal kayo na pag-iikot. I hope, sana wag na kayo mag-ikot. Di ba? May mga baguhan niyang ministro sabi, Pastor, ang ganda ng librong ito. Meron na ba kayo nito? Ang ganda ng breaking. Sabi ko doon sa kapatid, alam mo Brad, mas maganda yung message ang basahin mo. Dahil yung books na yan, may thoughts na yan. May idea na yan, hindi na yan fresh. Yung dati kong pastor, sabi niya, meron ka ba nito, Brother Ed? Kako, pastor, yung sinasabi mong gumawa niyan, teacher yan. Matalino, magaling. Pero may idea niya na yan, coach na yan. At hindi niya pinipreach ang fullness ng message. Ganun ba? Nang hinayang tuloy siya sa libro Diba? Kilala niyo yun, yung taong yun. See? Kaya dito sa message, maraming gustong maging somebody. At gumagawa ng libro. Sabi ko nga doon sa pastor, alam mo, pastor, yung taong yan, ang tinanong ng body, nangamote, nagkamot ng ulo, hindi masagot. Diba? Tapos gumawa ng libro. Umupo sa body. Pinick up yung sequence of events na kinig. Mga ilang series ng meeting sumahod. Nung may nasahod na, nagsulat ng libro. Yan yun. Kaya maraming ganyan dito sa end time. Kaya sabi ng pastor, mag-usap nga tayo minsan. Sabi ng pastor ko dati. At sabi ng mga pastor, dati ikaw sumahod dyan, no? Ngayon siya nasasahod sa'yo. See, nakita nyo mga kapatid, dahil tayo ay nasa napapanahong mensahe, nasa mystery of His will, kung nasa ng carcass, di ba, ma-identified ka sa carcass. Wala pong mga kapatid kumakain ng carcass na clean. At tingnan mo ang kamay ko, walang bakas ng dugo, walang dumi. Pag kumain ka sa carcass, di ba, eagle, duguan ka. Di ba? Messy, makalat, magre-reflect sa'yo yung kinakain mo. Kaya dito sa mensahe, hindi mo maiiwasan ng batikos. Pag nasa tama at nasa truth kang mensahe, you will suffer. Babakbakan ka dahil sa pangalan ng Panginoon. Can you say amen? Iko-condemn ka nila dahil sa revelation na natanggap mo. Pero magala ka, mag-rejoice ka, sapagat yun ang tunay na mensahe sa kapanahunan na hindi alam ng mundong ito. These elect were not only the eternal thoughts of God which were to be expressed in flesh in their due season, but these same elect are called by another name.
Therefore, it is of faith.